Horror Stories by Forest Secrets. Pagmulat ko ng mga mata ko ay parang may ibang mundo na ang nakapalibot sa akin. Ang hangin ay napakabigat at halos matunaw ang lamig at init sa paligid. Humihinga ako ng malalim. Ramdam ko ang pintig ng nilalang sa loob ko. Parang may sariling buhay. Muling narinig ko ang boses ni tatay, ngunit iba na. Hindi lang basta boses ng tao, may damdaming kumikilos sa bawat salita. Napahinto ako sa aking hakbang. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko, kung takot ba o kaba. Tiningnan ko ang tiyan ko at nakita ko ang liwanag na unti-unting lumalakas, parang maliliit na ilaw na naglalabasan ng enerhiya. Napatingin ako sa paligid. May mga punong tuyo, mga anino, mga mata sa dilim at tila nanonood at naghihintay ng desisyon ko. Anak, ito ang sandali mo. Huwag mong itakbo ang takot. Ang sabi ni tatay. Hawak pa rin ang abo ng apoy ng lampara. Ang init nito ay parang yumuyukod sa lamig ng hangin at ramdam kong may tumutulong sa akin sa loob ng tiyan ko. May presensyang nagpapalakas sa bawat galaw ko. Pilit kong niyakap ang sarili ko. Hindi pa ako handa. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa akin. Napaluhod na lang ako sa lupa. Hawak-hawak ko ang tiyan ko habang hinihingal. Ngunit sa bawat paghinga ay unti-unti kong nararamdaman ang tunog ng nilalang. Tinatawag niya ang nanay. Mahina yon, pero maliwanag ang boses. Napahinto ako at napaluha habang ang liwanag sa tiyan ko ay lumalaki. Parang may kasamang init na nagpumula sa loob. Pumapalibot iyon sa buong katawan ko. Tila pinapawi ang takot ko, ngunit pinapalakas naman ang kaba. Sa isang iglap, parang may malaking anino na gumagapang mula sa lupa at sa mga puno. Halos abutin ako. Parang gusto akong hilahin sa ilalim. Subalit bago pa man nila ako maabot, tumayo na ako at sinubukan kong kontrolin ang liwanag sa loob ko. Ang liwanag ay lumalabas mula sa tiyan ko. Dumaloy sa mga kamay ko at unti-unting naglaho ang mga anino. Ang bata, bahagi mo. Huwag kang matakot. Ang sabi ni tatay. Sa bawat salita niya, nararamdaman kong mas lumalakas ang koneksyon namin. Ngunit may kakaibang presensya na nararamdaman ako. Parang may ibang naghihintay sa gilid ng liwanag. Nagmamasid, tahimik at parang misteryoso. Hindi ko maiwasang tanungin ang sarili ko. Pipiliin ko ba itong tanggapin o tatakbo na lang ako sa dilim? Ang boses ng bata sa loob ko ay parang kumakapit sa puso ko. Hindi ko na matatanggihan. May malasakit, may init, may buhay na konektado sa akin. Lumapit ako sa lampara ni tatay. Sa bawat galaw nito, lumalabas ang aninong gumagapang mula sa apoy. Parang gusto nilang sagupain ang liwanag sa loob ko. Ngunit unti-unting natututunan kong kontrolin ang enerhiya. Isang malakas na paghinga, isang hakbang papasalubong
at parang bumalik sa loob ng tiyan ko ang liwanag. Lumakas at bumuo ng liwanag na aura sa paligid. "Handa ka na?" Mahina ngunit matatag na sabi ni tatay. "Sa sandaling tanggapin mo siya, magigising ang kapangyarihan. Ngunit hindi lahat ng magigising ay mabuti. May darating pang lihim sa dilim na naghihintay." Napangiti ako sa sinabing yun ni tatay. Halos hindi ako makapaniwala. Takot, pagmamahal, pananabik, ang sabay na dumadaloy sa katawan ko. Napalingon ako sa paligid. Napakatahimik. Ang mga punong tuyo, ang mga mata sa dilim. Lahat ay tila huminto sa paggalaw. Ngunit ramdam ko, hindi pa tapos ang gabi. Dahan-dahan, inilapit ko ang mga kamay ko sa tiyan ko. Ang liwanag ay dumadaloy sa mga guhit sa balat ko. Nag-aalon iyon pababa hanggang sa paa ko. At naramdaman ko ang bata na nag-iinit sa loob ko. Isang malakas na tibok, parang puso ng mundo. At sa loob ng isang segundo, narinig ko ang malakas at malinaw na tinig. "Mama." Ngumiti ako. Hindi ko alam kung takot o pagmamahal ang nararamdaman ko. Pero alam ko, ang mundong ito ay hindi na magiging parang dati. May bagong liwanag sa dilim at may bagong laban na darating. At bago pa man ako makagalaw, naramdaman ko ang isang malakas na pagkilos mula sa ilalim ng lupa. Isang presensya na hindi ko alam kung kaibigan o kaaway. Ang liwanag ng bata sa tiyan ko ay kumislap ng mas maliwanag, ngunit sa gilid ng paningin ko, may anino na unti-unting lumalapit. "Handa ka na ba, anak?" Bulong ni tatay. Ngunit ang tinig niya ay may halo ng pangangamusta at babala. At sa huling iglap, bago tabunan ng dilim ang paligid, naramdaman ko ang malakas na pintig sa ilalim ng lupa. Sabay sa tibok ng bata sa tiyan ko. Gabi na nang sumakay si Mara sa huling jeep pauwi. Halos wala ng tao sa kalsada at ang ilaw sa poste ay kumikislap na parang napapagod na rin. Umupo siya sa dulo, katabi ng bintana, habang ang jeep ay unti-unting umaandar. "Isa na lang po," ang sabi ng driver na parang may hinihintay. Maya-maya ay huminto ang jeep sa isang madilim na kanto. Walang bahay, walang mga ilaw at walang mga tao. Ngunit bigla ay may umakyat. Isang babaeng mahaba ang buhok at basang-basa. Maputla ang mukha nito. Umupo ito sa harapan at tahimik. Biglang nanlamig ang hangin sa loob ng jeep. Habang umaandar muli, ay napansin ni Mara na wala itong anino sa salamin. Napalunok siya. Sinubukan niyang iwasan ang tingin, pero naamoy niya ang amoy lupa at kandila. Pagdating sa huling kanto, tumigil ang jeep. "Para po," ang sabi ng babae. Bumaba ito at biglang nawala na parang usok sa hangin. Napatingin si Mara sa driver. Nanginginig ang kamay nito. "Miss, kanina pa kayo mag-isa." Mahina nitong sabi. "Wala pong sumakay simula kanina." Saad pa nito. Kinabukasan nga ay nabalitaan ni Mara na may babaeng nalunod malapit sa kanto
kung saan huminto ang jeep. At gabi-gabi raw itong sumasakay sa huling biyahe. Naghahanap ng makakakita sa kanya. Simula nga noon, hindi na sumakay si Mara kapag huling sakay na.